Nagsisimula ang pelikula sa pagmamaneho ni Jack Bondurant kasama ang kanyang mga kapatid na sina Forrest at Howard. Isinalaysay ni Jack na noong panahon ng pagbabawal noong 1920s, nang ipinagbawal ang pagbebenta at paggawa ng alak, ang magkapatid na Bondurant ay nagpapatuloy sa pagbebenta ng iligal na alak sa Franklin County, Virginia. Noong 1931, kahit ang lokal na sheriff ay bumili ng alak mula sa kanila. Nakaligtas si Howard matapos malunod ang buong batalyon niya sa dagat, at nalampasan ni Forrest ang Spanish flu. Dahil dito, naniniwala ang magkapatid na hindi sila magagapi, walang makakapatay sa kanila at hindi sila maaaring mamatay. Samantala, ang mga lungsod ay nakaranas ng pinakamasamang krimen sa kasaysayan ng bansa. Ang mga gangster tulad nina Al Capone, Tommy Malloy, at Floyd Banner ay nangaagaw ng kontrol sa gobyerno, walang kahirap-hirap na kumikita ng pera, na parabang namumulot ng candy sa mga lansangan. Nang gabing iyon, ang magkapatid na Bondurant ay nagmamaneho patungo sa isang lokasyon upang maghatid ng alak kung saan nagaganap ang isang selebrasyon. Inutusan ni Forrest si Jack na manatili at bantayan ang sasakyan habang sila ni Howard ay papasok sa loob. Biglang, binyantaan ng isang lalaki si Jack gamit ang isang kutsilyo, hinihingi ang kanyang pera. Dahil sa takot, iginiit ni Jack na driver lang siya. Nang bumalik sina Forrest at Howard, sinabihan ni Forrest ang lalaki at ang kanyang mga kaibigan na umalis. Habang ginagambala niya ang mga ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap, bigla niyang sinuntok ang lalaki, agad siyang bumagsak at tinatakot ang iba. Kinukutya ni Howard si Jack, at umalis ang magkapatid. Nang gabing iyon, dumating ang magkapatid na Bondurant sa isang bar upang ihatid ang natitirang alak. Habang naroon, napansin ni Jack ang isang dalaga, si Bertie Minnox, ang anak ng lokal na mangangaral. Kinabukasan, sa Bondurant Bar, nakilala ni Forrest si Maggie Beauford, isang dancer mula sa Chicago na nag-a-apply ng trabaho bilang kanilang bagong waitress. Dahil sa pagkamangha, agad siyang tinanggap ni Forrest at ng kanyang mga kapatid. Isang araw, nasaksihan ni Jack ang paglabas ng mobster na si Floyd Banner mula sa kanyang sasakyan, may dalang armas, at nagpakawali ng mga bala sa isa pang sasakyan, na nag-aalis ng isang karibal. Habang pabalik si Floyd sa kanyang sasakyan, nagkatinginan sila ni Jack. Kinuha ni Jack ang ilang mga basyon ng bala at kalaunan ay binisita ang kanyang kaibigan, si Cricket Pate, sinabi sa kanya ang tungkol sa insidente at ibinigay sa kanya ang isa sa mga basyon ng bala. Sa tulong ni Cricket, ginagamit nila ang kanyang bahay bilang hideout para sa mga ilegal na aktibidad ng magkapatid na Bondurant, na pinapanatili ang kanilang mga kagamitan na nakatago sa basement. Samantala, ang bar ay nakatanggap ng hindi kanais-nais na pagbisita mula sa lokal na sheriff at espesyal na ahente na si Charlie Rakes, isang walang awa na enforcer na nagtatrabaho para sa district attorney na si Mason Wardell. Ipinaalam ni Rakes kay Forrest na gusto niya ng bahagi ng kanilang mga kinikita sa pagbebenta ng iligal na alak kapalit ng ligtas na pag-deliver nila sa buong county. Gayunpaman, tumanggi si Forrest, na nagbabanta kay Wardell at Rakes, binabalaan sila na papatayin niya sila kapag bumalik pa sila sa kanyang bar. Nang gabing iyon, tinipon ni Forrest ang iba pang mga nagbebenta ng alak at hinihimok silang labanan din si Rakes. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang naunang pagpapasya, kalaunan ay sumuko sila sa marahas na taktika ng pananakot ni Rakes. Kinabukasan, tinukso ni Howard si Jack, na lumabas ng bar na may dalang isang buong garapon ng alak. Dahil lasing, nagsimba si Jack para makita si Bertha ngunit nauwi sa kahihiyan bago umalis. Pagkatapos ng insidente, pinagbawalan si Bertie ng kanyang ama na makipagkita kay Jack, ngunit lalo lamang siyang naiintriga sa kanya, at nagsimula siyang manligaw sa kanya. Samantala, si Rakes, na sinamahan ng dalawang deputies, ay dumating sa bahay ni Cricket, sinusubukang salakayin ito para sa mga nakatagong kagamitan sa paglilinis. Nang subukan ni Jack na makialam at nabigo ang mga ahente na makahanap ng anuman, malupit siyang pinalo ni Rakes gamit ang kanyang baril. Nang binalaan ni Jack si Rakes na darating ang kanyang mga kapatid para sa kanya, tumugon si Rakes sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsuntok sa kanya hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Nang maglaon, nang malaman ni Forrest ang pag-atake, pinagalitan niya si Jack dahil pinabugbog lang niya ang kanyang sarili na parang isang punching bag at sinabi sa kanya na kailangan niyang matuto kung paano lumaban. Nabigo, tinanong ni Jack kung paano kung hindi niya kayang lumaban, dahil hindi siya tulad nina Forrest at Howard. Sumagot si Forrest na hindi karahasan ang naghihiwalay sa isang tao, ngunit kung gaano siya handang lumaban para sa tama.
Sinabi pa niya na tayo ay mga nakaligtas, at magagawa nilang kontrolin ang kanilang mga takot. Di nagtagal, dumating ang dalawang deputies ng sheriff na may dalang warrant para kay Forrest. Gayunpaman, kitang-kita nila ang pananakot sa kanya. Bago pa sila makakilos, biglang sumulpot si Howard at brutal na binugbog sila. Papakainin na sana niya ng gasolina ang isa sa kanila nang pumagitna si Forrest at pinigilan siya. Nang gabing iyon, sa pagbabalik ni Maggie sa kanyang apartment, hindi inaasahang nagpakita si Riggs at pinagbantaan siya. Kinabukasan, nagpaplano sina Forrest at Howard na makipagkita sa mga potensyal na kliyente mula sa Chicago. Gayunpaman, nang gabing iyon, hindi pinuntahan ni Howard ang pulong, pinili sa halip na maglasing kasama ang kanyang mga kaibigan. Samantala, sa bar, hinaharas ng mga potensyal na kliyente si Maggie at pinaputukan siya ng baril. Ipinagtanggol niya ang sarili sa pamamagitan ng pagsaksak sa kamay ng isa sa kanila gamit ang kutsilyo. Bilang tugon, si Forrest, sa tulong ni Cricket, ay marahas na binugbog ang dalawang lalaki gamit ang kanyang kamao bago sila itinapon palabas ng bar. Pagkatapos, ginagamot ni Maggie ang mga sugat ni Forrest, at habang dinadala siya nito sa kanyang sasakyan, pinasalamatan siya nito. Nang maglaon, pagkaalis ni Cricket, bumalik ang mga lalaki at tinambangan si Forrest, nilaslas ang kanyang lalamunan at iniwan siyang nahihirapan. Nang maramdamang may mali, bumalik si Maggie sa bar para lamang harapin at sunggaban ng mga umaatake. Kinabukasan sa ospital, binisita ni na Howard at Jack si Forrest, na mahimalang nakaligtas. Ipinaalam sa kanila ng doktor na kahit papaano ay nagawa niyang maglakad ng mag-isa sa ospital. Nang gabing iyon, mahina pa rin, sinabi ni Forrest kay Howard na dapat ay naroon siya. Nang maglaon, binisita ni Maggie si Forrest at sinabi sa kanya na aalis siya. Ipinaliwanag niya na aalis siya sa Chicago upang takasan ang mga lalaking tulad nila, ngunit iginiit ni Forrest na wala itong kinalaman sa kanya. Hinihimok niya itong manatili sa kanya at sa kanyang mga kapatid, na sinasabi na kung nandyan pa ang mga lalaking iyon, mas ligtas siyang manatiling malapit sa kanila. Bumisita si Jack kay Forrest sa ospital at lihim na kinuha ang susi sa kanilang imbakan ng alak. Determinado na gumawa ng isang malaking benta, inilagay niya ang lahat ng kanilang alak sa isang kotse at umalis patungong Chicago kasama si Cricket. Sa kanilang paglalakbay, biglang tumigil ang kanilang sasakyan, nakalimutan ni Cricket na punan ang tangke ng gasolina. Nataranta, pinagalitan siya ni Jack, ngunit mabilis na nakaisip ng solusyon si Cricket. Ibinuhos niya ang kanilang alak sa tangke ng gas, at sa kanilang pagtataka, gumagana ito. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Pagdating sa Chicago, nakipagkita sila sa isang kliyente, si Gummy Walsh. Gayunpaman, sila ay pinagtaksilin at tinambangan ng mga mobster, na itinapon sila sa isang bagong hinukay na butas na naghahanda na patayin sila. Nang malapit na silang barilin, dumating ang mob boss na si Floyd Banner. Matapos banggitin ni Jack na siya ay mula sa Blackwater Station, si Banner ay namagitan at iniligtas sila. Upang patunayan ang kalidad ng alak, sinilaban ito ni Jack, na pinahanga si Banner, na pumayag na bilhin ito sa mataas na presyo. Inihayag din ni Banner na alam na niya ang tungkol sa pag-atake kay Forrest at ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Bilang pabor, ibinigay niya kay Jack ang kanilang address at binalaan siya na nagtatrabaho sila para kay Riggs. Kinabukasan, dumating sina Jack at Cricket sa bar kung saan naghihintay sina Forrest at Howard. Bago nila siya pagsabihan, buong pagmamalaking inanunsyo ni Jack na nakipagnegosasyon siya ng doble sa karaniwang presyo ng kanilang alak, at ibinunyag ang address ng mga lalaking umatake kay Forrest, isa itong regalo mula kay Banner. Nang maglaon, binisita ni Jack si Bertha at buong pagmamalaki na ipinakita ang kanyang bagong kamera, kinunan siya ng litrato. Nang gabing iyon, sa kanyang pag-uwi, natuklasan niya na umalis ang kanyang mga kapatid. Nang maramdaman kung ano ang kanilang ginagawa, nagmaneho siya patungo sa address na ibinigay ni Banner sa kanya. Pagdating niya, nakita niyang nandoon na sina Forrest at Howard, pinahihirapan at pinapatay ang mga lalaking responsable sa pag-atake kay Forrest. Pagkatapos, inabutan ni Howard si Jack ng isang bag at inutusan siyang ihatid ito kay Riggs. Kinabukasan, natanggap ni Riggs ang pakete at laking gulat nito sa mga nakapangingilabot na nilalaman nito. Si Floyd Banner ay naging regular na kliyente ng Bondurant Brothers na inilipat ang kanilang mga kagamitan sa isang bodega sa kalaliman ng kagubatan. Ang kanilang negosyo ay umuunlad, na nagbibigay sa kanila ng malaking pera.
Sa kanyang bagong nahanap na kayamanan, patuloy na nililigawan ni Jack si Bertha, habang si Forrest ay nagsimula ng isang relasyon kay Maggie, na lumipat sa bar para sa kanyang sariling kaligtasan. Isang araw, nagpa siya si Jack na dalhin si Bertha upang makita ang kanilang nakatagong bodega. Gayunpaman, sila ay tinambangan ni Riggs at ng kanyang mga tauhan, na palihim na sumunod sa kanya. Sa panahon ng pakikibaka, pinamamahalaan ni Howard na mawalan ng kakayahan si Riggs, at halos patayin siya ni Jack ngunit nag-aalangan. Bago nila matapos ang laban, pinilit sila ng mga tauhan ni Riggs na tumakas, naiwan sina Bertha at Cricket, na kalaunan ay nahuli. Pagkatapos ay pinatay ni Riggs si Cricket sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang leeg. Naghahanap ng paghihiganti para sa pagpatay kay Cricket, si Jack ay tumungo upang harapin si Riggs at ang kanyang mga tauhan sa isang hadlang sa lokal na tulay. Sinundan siya ni Howard na nagsabi sa iba pang mga nagbebenta ng alak na sumali sa laban. Sa kalaunan, nagpa siya si Forrest na pumunta rin, sa kabila ng mga pagtatangka ni Maggie na pigilan siya. Sa wakas ay inamin ni Maggie na siya ang nakakita sa kanya na duguan mula sa kanyang sugat sa lalamunan at dinala siya sa ospital. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Forrest na siya ay inatake rin noong gabing iyon kahit na iginiit ni Maggie na hindi siya ginahasa. Isang marahas na shootout ang sumiklab sa pagitan ng mga nagbebenta ng alak at mga tauhan ni Riggs. Sa panahon ng kaguluhan, binaril ni Riggs si Forrest ng maraming beses na nag-iwan sa kanya na malubhang nasugatan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nabaril si Riggs sa binti at sinubukang tumakas. Hinabol siya ng sugatang Jack sa tulay at binaril siya sa dibdib, na naging dahilan ng kanyang pagtigil. Pagkatapos ay inihatid ni Howard ang huling suntok, sinaksak si Riggs ng isang malaking kutsilyo at iniwan siyang duguan. Nang patay na si Riggs at ang kanyang mga tauhan, nagpa siya ang magkapatid na Bondurant na magretiro mula sa pagbebenta ng iligal na alak at itago ang kanilang mga kinikita, dahil alam nilang matatapos na ang pagbabawal. Ikinasal si Jack kay Bertha, ikinasal si Forrest kay Maggie, at nakipagrelasyon si Howard sa isang lokal na babae, lahat sila ay nagsisimula ng mga pamilya. Makalipas ang ilang taon, sa isang pagtitipon ng pamilya sa bahay ni Jack, sumasayaw ang isang lasing na si Forrest sa isang nagyayelong lawa. Nabasag ang yelo, at nahulog siya sa nagyayelong tubig. Nagkaroon siya ng pulmonya at namatay pagkalipas ng ilang linggo. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.